Hello guys! Welcome to Nisha's Vlog! And today, ang pag-uusapan natin ay about sa mga requirements sa pagkuha ng guarantee letter. Pero bago po yan mga guys, mag-intro po muna tayo! Welcome back mga kabady! Ito na ang ating mga requirements para sa ating mga guarantee letter, yung mga dinadala natin para sa pagkuha ng mga requirements. Buddy, ito yung mga requirements natin para sa pagkuha ng guarantee letter. Ito yung mga hinahanap ng mga government natin para ma-issuehan tayo ng guarantee letter na magagamit naman po natin sa hospital bill. Tara, talakayin natin isa-isa para madali po yung makuha yung mga requirements at pag pumunta ho kayo sa ating mga government, maipipresenta na po natin sila. Umpisahan na po natin. Ayan guys, number 1 requirements po nila sa pag-aasikaso ng mga papel at karaniwan hinahanap nila sa pag-aasikaso at pagkuha ng guarantee letter, hinahanap din po ang birth certificate ng pasyente, lalo na kung bata po ang pasyente natin. Yan po yung number 1 sa hospital po, para makakuha naman po kayo ng number 2 temporary bill statement. Hihingi po kayo ng temporary bill para magamit po natin sa pagkuha ng guarantee letter. Number 2 mga guys, naghahanap din po sila ng government issue ID. Yung mga government ID po natin tulad ng mga voters ID, SSS ID, driver's license, yung national ID po natin, accredited na rin po yan, magagamit na po natin yan. Hinahanap po nila yon. At ang number 4, certificate of indigency. Yan, mga friends, naghahanap po sila ng barangay indigency. Nakatunayan na yung doon ka nakatira sa lugar na yun. Kaya, kailangan po nila yun. Number 4, naghahanap din po sila para sa ating mga guarantee letter ng hospital bill temporary. Yung hihingi po tayo sa hospital ng temporary bill statement. Para doon po nila ibabase kung magkano po yung itutulong nila o ibabawas nila sa ating mga bill. Makakalapit din po tayo para sa mga laboratory procedures request. Kailangan po nila yan. Tumutulong din po sila sa mga ganyan. At ang diagnostic procedure request, yung mga nagda-dialysis po, nakakalapit din po tayo dyan. Nakakahingi po tayo ng guarantee letter para po dyan. At para magawa yung procedure na kailangan po sa pasyente. Medical prescription with price quotation. Yan, mga katulad ng mga gamot, nakakahingi tayo. Yan, ang bali sa cashier, ay sa pharmacy po ng hospital, may mga gamot po sila, tapos wala tayong pambayad, nahihingi rin po natin sila gamit ang guarantee letter. Number 5 po natin mga ka-friendship at mga kabady ay ang medical abstract or medical certificate. Yan, nahihingi din po yan sa hospital. Hihingi tayo ng record na katunayan na yung pasyente po natin ay naka-admit sa ganong ospital. Yan, hinahanap po nila yan. At ang number 5, social case study report na naka-address po yan sa ospital. Ayan mga guys, kung ang pasyente naman po natin ay matanda, kailangan tapos ang maglalakad ay kapatid or something kamag-anak, kailangan po natin ng authorization ng pasyente
hihingi po tayo ng authorization sa pasyente, papipirmahan po natin para magamit po natin at makakuha tayo ng guarantee letter. Ayan mga guys, ito po yung mga ina-acknowledge na ospital na pwedeng gumamit ng guarantee letter, tulad ng mga Jose Pabella Memorial Hospital, yan, mga Jose Reyes Memorial Medical Center, Lung Center, yan, National Children's Hospital, yan, nagamit ko po yung aking guarantee letter, nanggaling po sa government namin, sa local government po namin, na lumapit po ako para sa bill statement po ng anak ko. Yan, sa Philippine Kidney and Transplant Institute, magagamit din po yung guarantee letter. Tapos sa Heart Center, Philippine Orthopedic Center, magagamit nyo po yan. Malaking tulong yung ating guarantee letter para mabawasan po yung mga bill po natin. Yan mga guys. Ilalagay ko po sa description box yung mga kailangan na requirements para madali nyo pong ma-prepare para pag pumunta po kayo sa mga government na hihingan nyo ng tulong, kumpleto na po yung inyong mga requirements. Sana po makatulong. Ayan mga guys, maraming salamat po sa inyong pag-support. Until my next vlog. Thanks for watching!